Hello guys, mic check, mic check. Hello guys, mic check, mic check. Mic check. Hi guys, it's A. Ewan ko if anong ginagawa niyo sa video na to, pero this video is for Erol. And I'm taking this video kasi last day, last minutes, last hours of my teenage years is now. Kasi mamaya is 20th birthday ko na. Mamaya is October 2 na. And right now, it is 10:49 p.m. And I'm taking this video dito sa may sala at may hawak akong spray. Sorry, naghanda ako dito nung mga gagawin ko. Sorry, di ako sanay. Yeah, I'll check muna if okay yung mic. Ayun, so okay naman yung mic natin. So yun nga, naghanda ako dito ng docs file para alam ko kung ano yung mga sabihin ko right now. Ayun na nga, nagvi-video ako kasi later is 20th birthday ko and this is my last hours na teenager ako and ewan ko parang ang big deal kasi sa akin ng 28 years old kasi parang 28 hindi ka na teen years old, 20 ka na. Sorry, medyo bumubulong na ako right now kasi gabi na nga, tulog ng magulang ko. Si kuya naglalaro dun sa may likod. Okay, so what am I feeling as of the moment? Actually, buong araw, ako, like, pinagpapawisan ako kasi it's either di ko alam dahil siya mainit or nape-pressure yung buong katawan ko na magte-20 na ako maya-maya lang. Maya-maya lang. Maya-maya lang. Da parang nape-pressure ako. I mean, hindi nape-pressure, more like blues na magte-21 na ako maya-maya. I'm turning 20 years old and right now, wala talaga akong maramdaman and feeling ko yung pagtitake ko ng video right now is very helpful para matulungan ako to express kung ano nga nararamdaman ko kasi hindi ko nga maintindihan. To answer that question, I'm excited. Ayun yung one word na nagde-define sa feeling ko right now. Excited ako. Excited ako maging 20. And actually, nasa utak ko right now, excited ako kung iniisip ko kung sino unang babati sa akin ng 12 AM kasi wala naman akong jowa, yung pamilya ko hindi naman sila ganun ka sa birthday ng 12 AM. Kaya I'm curious kung sinong bumabati sa akin ng 12 AM. Ang nasa isip ko right now is si Cain, pero iniisip ko hindi siya bumabati ng 12 AM, eh. Bumabati siya ng 11:59 PM. So, feel ko hindi siya. If friends ko naman, sila Cyrus, DBTK, sila Cyrus, sila Gil, sila Stacy is nasa hangout sila ngayon with their friends. And si Zen, feeling ko nag-work siya. Feeling ko si Nate may tendencies. Kasi very deep person. Si Jem, feeling ko tulog siya. Kasi si Marco naman, ewan ko, feeling ko di ako ganun kamahal ni Marco para batiin niya ako ng 12 AM. Pero sino kaya? I mean, excited ako. What the fuck? Ba't ganun? Ba't ako nag-expect? Pero nag-expect ako. Ba't kayo deny na di ako nag-expect? Eh, nag-expect nga ako. Aaron, ano ba? Nagpa-help ako kay ChatGPT. Sabi ko, ChatGPT, I'm turning 20 in a few minutes. Ask me some questions. So, ayun, sasagutin natin yung mga questions na meron sa ChatGPT sa akin. Yan, chinek ko yung Food Panda kasi nagpo-order si Uwe ng pagkain. Kasi feeling ko naawa siya sa akin. Kasi mag-isa lang ako sasalubong ng birthday ko. So, pa-deliver siya, te. Yan na yung first question ni Chat. Looking back, what's one moment in your teens that you're most proud of? Siguro, hindi pala siguro. Sige, sasagutin ko yung mga questions na to at the top of my head kasi it's my way of being honest. Kung ano pumasok sa isip ko, yun na yun. Yung pumasok sa utak ko is yung friends ko. I'm proud of my friends. I'm proud of me that I met my friends, kasi super laki ng part ng friends ko during my teenage. I mean, the feeling ko yun yung normal na way na dapat sila yung something na nagko-color talaga during your teenage years. Like, gets na yun kasi sa pamilya na yung 1 to 10 years old, tapos sa 1 to 12 years old, sa pamilya mo na yun. I mean, huhubugin ka nila. Tapos 13 to 19, andyan na yung friends mo kasi. And I feel like I'm proud kasi I met a lot of good friends. I met a lot of people na iba't ibang tao, pero masasabi ko talagang I met a lot of good friends. I met a lot of inspiring, very
influencer friends sa buhay ko. And one more thing is at the top of my mind ulit is yung foresight. I mean, big part ng teenage years ko ang foresight as if naman na iiwanan ko siya ngayon 20 na ako, hindi ko siya iiwanan. I feel like yung foresight kasi parang siya yung patunay na I'm trying. 'Di ba? I'm proud of myself kasi I'm trying. Parang siya yung patunay na I'm trying to experience new things, I'm trying to explore. Ayun, nagta-try ako ng bagay-bagay and I'm not scared of going out there. That's why I'm proud of it. Next question is, if you could redo one decision from the past years, what would it be, if any? Ayun guys, nag-alarm yung 11 PM alarm ko. Birthday ko na si Korea. Happy birthday. Sekichukyahamnida. Anyways, siguro if I would redo a decision from the past year, siguro from past years na sila sabi niya is past 5 years, ganun. Siguro, dalawa siya. Yung first one is my college decisions kasi I can honestly say na yung decision ko sa pagpili ko ng college is maraming factors. One is yung being financially incapable of going sa schools na bigger and mas grand, ganun. Kasi di naman kami mayaman. Yun yung first is a financial problem. And yung second is influence. Kasi, influence, dahil kay Kayin din, Kayin, feeling ko panonoorin mo to, pero sige. Si Kayin kasi, lumipat siya ng PUP noong senior high niya and naiwan kami lahat sa MP. Iniwan niya kami, pero that's a very good decision for you, my dear, kasi boom, ibang question, ibang topic na yun. Pero ayun nga, na-influence niya ako in a way na parang nakikita ko si Kayin, nako-compare ko yung Kayin na nasa MP and Kayin na nasa PUP. Girl, iba siya doon. So, I can say na parang, damn, grabe, hinuhubog siya ng sintang paaralan in a way na parang, ang ina, sarap mag-aral doon. Ganon. So, good din ng mga friends niya, sila Erdy, sila Danny, ayun. And si ate ko rin is big influence din siya kasi sa PUP siya graduate, Ate EJ, sa PUP siya graduate. So, ayun. Financial problem and influence. Kunyari na lang, andun ako para sa'yo, Aerol. Um, ang gagawin ko is, ipapakilala ko sa'yo mga universities na meron pa aside from PUP, RTU, and UP. Kasi, during those years, parang yun lang yung nasa isip ko. Ang nasa isip ko, Ateneo, Lasal, no, hindi ko kaya kasi mahirap lang kami. UST, no din, kasi parang ang mahal-mahal niya. Tapos, parang sabihin ko sa kanya, darling, there are ways na makakatulong sa'yo, may scholarships. Try mo UST. Alam mo, thought ko talaga UP since birth. Pero, right now, nasa college ako and masasabi ko na gusto kong pasukan is UST. Kasi, I mean, wala pa akong nakikitang Tomasino na hindi masaya sa culture ng school nila. Like, nasa gitna ka ng U-Belt. I mean, nga, college admission, pati, yung pagpili din ng course kasi, hindi ko primary choice ang IT. Like, fun fact, wala siya sa 4 list ko. Fun fact ulit, kasi kapag mag-enroll ka sa PUP para mag-a sila ng 4 courses mo, 4 ata or 3, 4 courses mo, and number 1 ko doon is architecture ata, tapos sunod is interior design, tapos um, public, ay, public administration something, ganun, ganun. Walang IT doon. Ewan ko ba't ako napunta sa IT. Okay. Number 3, who has been the most influential person in your life so far? At the top of my head ulit is yung friends ko. Kasi sa college right now, very competitive ng environment, not in a baddest way. Baddest. So, Dennis Julia. Ko, especially si Gail, very influential niya sa akin right now kasi, wow, Gail, if mapanood mo to, wala, na buhat ka na naman. Pero alam niyo lahat ng friends namin na very inspiring ni Gail in terms of
our field. Our field, I mean sa IT, sa college. Kasi, darling si Gail, siya yung nagli-lead ng Cloud Club sa buong Pilipinas. Like, very influential siya in a way na gusto ko rin ma-achieve yung, hindi naman sa gusto ko ma-achieve yung na-achieve niya ngayon. Parang gusto ko rin push ako towards that, ano ba kung word? Gusto ko rin ma-push yung sarili ko into greatness. Aside from Gail, yung mga very influential person sa akin right now, syempre yung other friends ko and yung families. Pero, ang pinakasagot talaga dyan is yung influencers. Kasi, ang laking part ng influencer sa buhay ko as someone na very chronically online. Parang umaga ko, TikTok, bago matulog, TikTok. Very influencing na influencer sa buhay ko. Like, if I can name some, Yani Hatisu. Ano bang ginagawa ko ngayon? Nagpa-podcast ako. Si Yani Hatisu. Watch Yani Hatisu's Kwarto ni Yani. Sorry, Yani. Kwarto ni Yani. Tapos, can I say Nisa Nuggets, Ikoy. Ito medyo controversial right now kasi may issue siya, which is si David Gison. Si David Gison and Minia. Yan, right now. Si Yani sa parang go lang sa buhay, gawin mo gusto mo, maging tao ka, maging totoo ka, go. And si Nisa naman is sa family niya. Ang out niya sa person, ganun. Yun yung gusto ko sa kanya. Then si Ikoy is very artistic in a way na darling nasa banda ka, tapos nagluluto ka, tapos nagpo-podcast ka pa ata, tapos nagvo-vlog ka pa, tapos influencer ka pa, content creator. Si David Gison sa fashion niya, tsaka sa lifestyle niya, kasi si David right now is very healthy. Alam ko kasi nagka-gout siya, tapos kaya siya nagiging healthy, nagbubuhat-buhat na siya. And, ayun. Tapos, yung sa lifestyle niya, darling, what do you mean nagtatrabaho ka sa ibang bansa? I mean, what do you mean nakapunta ka ng ibang bansa kasi magtatrabaho ka? And in that fashion, nakapunta ka ng ibang bansa, nakakapag-arte-arte ka ng damit-damit para sa trabaho kasi yun yung trabaho mo. Very inspiring ko. Anyways, tas si Mimi, very inspiring siya in a way na hindi siya mayaman kaagad. Yumaman siya because of her hard work, because of her self, personality, creativity. Grabe. Fourth question, what's one dream or goal you want to accomplish in your 20s? Ito ka na nga. Siguro, since I'm college right now, and probably matatapos ko yung college ko at magtatrabaho ako after it. Oh my gosh. Ngayon nag-sink in sa akin. Third year na ako. 20 na ako. Kailangan ko magtrabaho after college. Like, tang ina. Anyways, what's one dream or goal you want to accomplish in your 20s? Short-term goal ko is graduate ako with a Laudel in me. I mean, hindi naman siya yung pinaka-goal ko. My goal was to graduate college naman ng buhay. Pero gusto ko siyang i-achieve, yung Laude. Alam ko wala siyang gagawin sa CV ko. I mean, may gagawin siya sa CV mo. Pero I mean, basta nagigets niyo na. Gusto ko graduate. Tapos parang bonus talaga sa akin kapag may Laude. Sobrang saya ako kung may Laude ako. And aside from that, my dream is to foster sa tech field, especially sa tech and design field. Kasi hindi ko nakikita talaga sarili ko na nagba-backend. Yung cybersecurity, networking pwede pa, nakikita ko sarili ko, pati database, nakikita ko sarili ko. Pero yung very deep, hindi talaga. Ayun, yung dream ko is to foster doon. Gusto ko pa mag-grow sa creative and tech field. UI, UX, front end, ayan, sige. Pati na rin sa business, yun yung dream ko is, ayoko talaga magtrabaho buong buhay ko. Sabi ko, siguro kapag 30 ako, tapos nagtatrabaho pa rin ako, parang, tsaka man yun, ayoko na. Hindi, ayoko na. Gusto ko, may business ako. Gusto ko, gusto ko pupasok lang yung pera sa akin. Pero, ginagawa ko yung, kaya pupasok yung pera sa akin kasi ginagawa ko yung gusto ko. Ayun, so yun nga, gusto ko business. Ayoko mag-work until my 30s. I want to stop working until my 30s. I mean,
Feeling ko kasi nasa corporate ako ng 20 to 30 years. Ay, hindi. Wag, gago. I mean, feeling ko nasa corporate ako during my 20s to 30 years old. Kaya feeling ko, ayan, I don't want to grow old na nasa corporate lang ako. So, gusto ko may business talaga. And yung dream ko for my 20s din talaga is mag-grow ang foresight. 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 Gusto ko mag-grow ang foresight. Ito, bigger. Bigger. Ewan ko kung paano pa, pero bigger. And other businesses as well. Kasi may mga naisip akong business right now na ginagawan ko na rin siya ng work, pasundot-sundot. Anyways, ayun. Ayun, so okay yung mic test natin guys. Sorry, dumating yung food panda. Sorry, galit na galit si kuya kasi 8 minutes ata siyang naghintay doon. So, sorry ako na sorry. So, yung kasalanan ko naman kasi mali pala yung number na nakalagay sa food panda ko, which is yung lumang number ko. Sorry kuya, if nanonood ka na to. Sorry, super sorry ako. Kasi 8 minutes ata siya naghihintay sa labas. Sorry kuya, nanonood ka na dito. Sorry. If naghanap kayo ng sign para i-update yung number niya sa food panda, then ayun. Is there a place you really want to visit before you turn 30? Nasa utak ko agad, Europe. Europe is the goal. I mean, 'di ba, sabi ko nga Totga ko Arki. Kaya ako naging Totga Arki kasi gandang-ganda ako sa architecture ng Europe. As in, gusto ko siyang libutin, gusto ko siyang suyurin, gusto ko siyang namnamin. Gusto ko siya. Ayun na yan. So, hindi pa ba halata kung anong gusto kong puntahan before my 30s? Europe. Tapos, nakalimutan ko yung bansa, pero sinulat ko siya sa notes ko. And yun yung bansa na parang inspired doon yung Harry Potter. Yun, gusto ko puntahan yun. Tapos, yung sa before trilogy, yun, gusto ko puntahan din yun. Basta, gusto ko puntahan ng Europe. Europe. Anyways, number 6. What's something you're scared to let go of from your teenage years? Eto ka na nga. Sabi kasi nila, and people go, yeah, totoo naman yun. Pero, feeling ko something na na-form ko talaga during my teenage years is yung friends ko. And I'm scared to let them, I'm scared na mag-part ways kami. Ayun, so naputol tayo kasi wala na pala akong storage. So, bisa ko na. Ayun, so, message to my feeling ko tapos ako sa message to my teenage years. Yun na yun. And message to my future naman. My message to my future is life. Life won't be dark. Life won't be that easy. Like, hindi siya magiging madali. Ayun guys, sorry na nasira yung mic. Hindi siya nasira, feel ko na lowbat siya. Pero ayun na, sa ano na ako. Message to my message to my future self. And sayang, very heartfelt sana yung message na yun. Kaya sige, lagay ko na yung clip na yun dito. Pero ayun, 11:49 na. And my message to my future self, sige, ulitin ko na lang. My message to my future self is, ayun nga, life won't be easy. It will be hard. Pero do not forget to live the life. Don't forget to live the life kasi that's the only thing that you're sure of, the present. Kaya mabuhay ka sa present and don't think too much about the future, then don't think too much about your past kasi you're in the present na. So, just live it. Ayun. And nabanggit ko rin ata kanina yung sa love life kasi during my teenage years, parang I'm really rushing it kasi ba't sila mag-shot na ba't ako wala pa. Yan. Let it be. I mean, it will all come naturally. It will all come eventually. Okay yung pasundot-sundot. Sige, humarot ka ng sige, kasi you're just being a human too. So, go. Ayun. And ayun, life won't be easy. And to future A pala, nabanggit ko rin kanina, to future A,
I'm so proud of you kasi napapanood mo to, buhay ka. Meaning buhay ka, napapanood mo to, meaning buhay ka. And I'm so proud of you for being alive and being there, being present. And feeling ko napapanood mo to kasi nasa Europe ka, so yeah, bumabalik ka dito kasi this is a who's dreaming to be where you are right now. And ayun, I'm so proud of you kasi na-achieve mo na yung mga bagay na hindi mo na-achieve ngayon. I mean, gets ba? Galing mo. Gagong, galing mo. Anyways, ayun. Ano pa ba? Yun, enjoy life. Enjoy life. Enjoy life as it is. Be grateful always. And, oh my gosh, isa pa palang unang-una kong binanggit kanina is, to future A, huwag ka mapapagod na humingi ng tulong at magpasalamat kay Lord, kay God. Yeah, kasi, ayun na talaga, yun yung unang sinabi ko kanina kasi, tuwing nangingi ka talaga ng tulong, talagang binibigay niya and ginagabayan ka niya. And that's it. Hindi naman masama na mag-trust kung sino man nandiyan sa taas. Yeah, so, yeah. Just be grateful. Just be grateful. Ask for help if you need help. Yeah. Yun na yun. And yun nga, enjoy life. Enjoy life. Binanggit ko kanina enjoy life. Kung may gusto kang puntahang bansa, go. Kasi it's a new experience. Kung may gusto kang concert na puntahan, go. Kasi mahal mo yung artist na yan. If gusto mo yung damit na yan, go. Kasi it will make you confident. It will make you feel better. Ganun. Go. If you want to talk to that person, go. Just enjoy life as much as possible hanggat wala kang natatapakang tao. Okay? Hanggat wala kang natatapakang tao. Just enjoy life. Yun yung motto mo. Just enjoy life, live in the present. Yun na yun. Yun na yun. And ba't ako napapakita? Ba't ako napapakita sa inyo? Ba't ako napapakita sa'yo? Anyways, ayun. It's 11:53 na and it's your 20th birthday in a few minutes. So, happy birthday! May sinabi ko kanina yung outro ko tuwing birthday video ko is happy birthday to A20 from A19. Bye. Happy birthday.